Sige, sige. Aray, sakit. Sakit niya talaga. Magse-sectioning ulit tayo, no? Simula. Yun ang mahirap kapag sobrang tagal na lockdown, no? Dikit hanggang anit ka mo. Yung anit ko. Baka madala. Shit. Ilan pa ba yan? Halos buong batok mo sir yung nagbuo eh. Oo nga eh. Buong likod ka mo. Shit. Kailangan kong biglain eh para isahan. Hey guys! Welcome back to my channel. It's at I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notify kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. Visit www.ilovetanchong.com and follow me on my social media at I Love Tanchong. At ngayon, pag-uusapan natin ngayon yung pagiging plantito ko halamanong na nag-start noong pandemic. Natuwa ako sa plantita lifestyle na naganap nitong mga nakaraang lockdown nga sa akin Now, kung matagal ka nang nagsusubaybay sa vlog ko, 18 months na ako naka-work from home, and then nung biglaang nakulong at na-quarantine ako ng bigla-bigla na lang. So, iba-ibang coping mechanism ang ginagawa ko dahil para lang malampasan ng anxiety, depression at pagkaburyong dito sa loob. 18,000 na ang naging positive. Nakakaiyak lang for myself dahil nga parang all throughout kailangan ko maging makasarili. Gustuin ko man tumulong sa iba para dahil nga hindi ka na makalabas. At isa doon ang pagiging halamanong at pagiging plantito ko. Ay God, I'm telling you, nakaka-addict pala yung plant. Alam mo yung dahon na pasulpot pa. So parang nakikita ko siya na green. Ang sarap sa mata. Ang sarap pala niya sa mata talaga pag nasa loob ka ng bahay. Lumuwag-luwag na ang ating room dahil nga nagbawas na tayo ng gamit. Meron tayo mga spaces for mga pot na maliliit. So, pero target ko talaga dito siya, L-shape. Para may accent siya. Kasi kahit humaba man siya dito banda, yan, kahit humaba siyang ganun, hindi siya mukhang clutter. Pero mas maganda kasi ang plant, guys, dahil hindi siya masikip tingnan, hindi siya nakakasikip tingnan. Iwan ko ba, tingnan nyo, oh. Diba? Kahit meron siya dyan, merong dalawa akong nilagay dyan, hindi siya masikip tingnan, nakakagaan. Iba yung feeling, para may buhay na something, may living things kang kasama aside sa mga cockroach ko, diba? Natuwa ako dahil sobrang hilig ko rin talaga sa mga halaman talaga. So dahil nga guys, sobrang init sa labas at pumapasok dito sa kwarto ko, so ito yung ginagawa ko sa kanila. Pinapainitan ko muna siya ng mga ilang oras para makakuha sila ng energy, light energy coming from the sun, kasi nga sila, 'di ba, kailangan yan sa photosynthesis para gumanda yung variegation, yan yung mga lalo na tong lily para mamulaklak, tapos ayan, lalo na etong golden dust na to para medyo dumilaw lalo para gumanda yung variegation niya. Tsaka itong fungus niya, guys, tingnan mo, nagka-fungus siya, nag-dry siya dahil sa overwatering ko. Safe tayo sa aking mga plant. Mukhang mas malinis pa nga yung mga plant ko kaysa sa akin eh. So yan yung mga plants ko ngayon for this Saturday. Papaarawan ko muna sila dyan ng bonggang-bongga. 320 pero tinawaran ko 300 na lang. And then, bumili ako ng peace lily. Parang 150 yata to. Yan. Plant natin or yung tinatawag natin na lucky bamboo na nakababad lang siya sa tubig. Sobrang lagunan niya. Close siya. Yan. Kasi ililipat ko yung mga ceramic to, kasi ililipat ko yung mga iba ko dito.
Hey guys, ito, bumili ako ng patungan ng mga plants kasi ilalagay natin siya sa gilid doon para maganda ang kanyang itsura. Kaso, ito ay worth 350 pesos. In-order ko lang siya. So, first time kong umorder sa Facebook Marketplace. So there guys, ito na po ang ating 3 layers na ano. Nagkamali pala ako guys, ito pala ay 32 yung haba niya. From here to here is 32. Tapos yung height niya from there to there, height niya is 18 inches. Ito yung ordering ko guys. Ito yung magkano yung te? 200. Hot meat. Cat meat daw para yung Para sa pusa. indoor na kinakain ng pusa din. Direct sunlight na para siyang square guys kasi ang height niya ay 15. Yan, 15 inches yung height niya. Tapos yung width naman niya, 15 din. And today's video, it's another plant unboxing video, but this time it's going to be a plant collection of snake plant na nabili ko sa Lazada. So kung last time napanood nyo na bumili ako sa Shopee ng isang Metallica at saka ng Futura Robusta at saka ng Sansevieria Fernwood, sa Shopee po yun. And then ito namang i-unbox natin ngayon na i-feature nating store is from seller. Recommendable doon kayo bumili sa kanila guys. Sobrang matino kausap. Detail, tapos And today, panibagong unboxing video na naman po ang ating gagawin. This is going to be the last video na mag-unbox tayo ng plant or has something to do with plant. Kasi tama na tong kahibangan na to. Hindi na po ako bibili ng plant. Last na po natin tong i-feature ito kasi malaki na ng gastos ko sa plant. Totoo lang. Alocasia Black Velvet. Ganda oh. Ang ganda. Black velvet to guys. Okay. Ito ay black gold. Ito ay black star. Yan. So, ipopropagate na lang natin siya sa tubig. Sana mabuhay tong twirl na to dahil sobrang mahal nito. Binigay lang niya sa akin ng libre. Sa Bohol pa lang ako, nakapaligid na sa akin mga halaman kasi yung lola ko at yung mga ate at mga tita ko mahilig talaga sa halaman. Ngayon alam ko yung mga snake plant, yung mga ganon. Ang hirap lang talaga dalhin sa urban living, lalo na pag condo kasi kulang ang araw. Pero na-addict talaga ako that time. Nung nakabili ako ng halaman, kung napanood niyo yung mga pag-unbox ko, umabot ng libo-libo ang mga nabili ko at biglang nagmahal talaga yung halaman nung time na yun dahil nga sa pandemic at biglang nauso. Ako naman nakitrending din naman at natuwa naman ako, wala naman akong remorse na bumili ako at gumastos noon kasi nga naka-cope up ako doon sa stress, depression, anxiety. Nakakatuwa makita na may maraming green. So ngayon, feeling ko matatapos na talaga yung pagiging plantito ko talaga dahil unang-una, hirap siyang mabuhay dito sa condo. Kasi walang araw. Hindi kaya ng ilaw lang. Sobrang dry ng atmosphere dito dahil nga sa aircon. So, kailangan ng plant kasi ang medyo humid, medyo mamasa-masa. Hindi ko na kaya mag-spray pa araw-araw dahil hindi siya talagang iba talaga yung natural. So, ngayon, pakita ko naman kung ano na ang nangyari after 1 year. More than 1 year na rin sila sa akin na nakakulong dito sila sa bahay. So, tingnan natin kung, kasi 1 year na si Escobar dito, so ipakita ko lang kung ano nang itsura nila. Yan yung fortune plant, mukhang natuwa naman siya dito. At maliit lang to dati pero ngayon lumago na siya. So feeling ko mabubuhay siya. Ayun, meron pa siyang suloy. So yan na lang yung mga halaman ko ngayon na didispose ko na to. Itong mga, tapos aside from that, meron ako ditong red, yan na lang ang natira. Nabubuhay siya dito sa loob kahit sobrang tagal na niya, walang araw. At yung jade photo. Yung jade photo talaga guys, sobrang gusto niya talaga na walang araw. 0 araw talaga to. Tubig lang. Tubig lang talaga. Tapos, buhay talaga siya. Ito naman ito. Inano ko siya. So, ito na lang iwan ko. 1, 2, 3, 4. Itabi ko na lang itong yung vase na ibigay ko.
So, ayan, ibibigay ko na lang yan kay... So, yan na lahat. So, yung dito, guys, tinanggal ko na dahil pinalitan ko ng ating, humidifier. Tapos, dito ko na nilagay yung ilaw para sa pag nagluluto ako. So, yan siya. And, nilipat ko dito yung, Himalayan lamp. Isang snake plant, guys. Yung rare to na ito, nabuhay lang siya. Binabayaan ko lang siya, buhay pa rin yan eh. And then, yung binili ko ng mga hagdan-hagdan, parang ito yata parang 2,000 yata ito, ito 1,500. Parang ganon. Itatapon ko na rin to sa baba. Kasi hindi ko na kailangan yan. Nililinis kasi ako. Tingnan nyo, yung after. Pero yung before, sobrang ganda. Kung susumahin, parang feeling ko mga nasa 10,000 din lahat ng plants ko na nabili, including pots. Kasi may 1,500, 150, may mga ganun-ganun kasi eh. Hindi ko na siya kinuwenta pa ng tulo-todo kasi natuhan, naman ako eh, parang worth it na rin naman siya sa yung part ng therapeutic, kasi very therapeutic din naman talaga yung paghahalaman. It's just so happy na may mga variety ng halaman na hindi talaga siya nabubuhay sa loob ng kondo. Yung snake plant, sabi nila pwede sa kondo, pero sa akin hindi siya tumatagal. Ang tumatagal sa akin ay yung jade photos na nandyan lang siya. Feeling ko dadami yan at meron pa akong iba. So guys, punwesto ko na yung mga luma nating mga planters or mga taniman. Tapos nag-PM kasi ako nag-live kasi ako kahapon sa YouTube ko, na panood ng isang kapitbahay ko na parating binibilhan ko rin ng mga kung ano-ano. Pinanood niya kasi yung vlog kahapon or yung live ko kahapon sa YouTube at nakita ko na minention ko to na ibebenta ko na lang kasi nga namamatay na lahat ng mga plants ko. So binili ko to ng 120 per piraso, pero binibenta ko na lang ng 60 pesos. So sabi niya bibilhin daw tong 8 piraso. Yun lang naman. Thank you so much for watching, guys. And continue ko lang kasi i-share ko lang sa inyo kung ano yung update sa loob ng aking pamamahay dahil naglilinis nga ako. So naglilinis ako ng buong bahay at nag-set up, nag-rewiring ako ng aking workstation. So ayun, pinakita ko lang sa inyo dahil i-dispose ko na yung mga ibang mga halaman or ibang mga wala ng laman na pa.